Ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras natin sa Bunga Puluan is already 11:56 p.m. at kasama natin na nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama rin natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And i-welcome na po natin ngayong gabi ang ating Top Secret Sharer. Magandang gabi! Hello, DJ. Hello po, ano pong pwede namin itawag sa'yo? Gwen po. Gwen. Parang Bini Gwen. Yes, DJ. Ilang taon ka na, Gwen? 30 po, 30. 30. Isang lupalop ka naman galing, Gwen. Cavite. Cavite. Favorite namin yan ni Titangelo. Alright, di na kami magpapatumpik-tumpik pa rito. Gwen, 30, from Cavite. Ano ang top secret mo? Paano ba? Pwede mo akong i-bash, DJ. Ano po, tawag dito, kwento ko, actually may asawa po ako. Mm-hmm. Kasal po. Mm-hmm. And then, nung first year, okay naman, masaya naman po. Then, parang, ayun, habang tumatagal, parang nagbago yung takbo ng marriage. Then, parang dumating ako sa point na parang di ko na alam yung worth ko nung kinasal na. Tapos ano po, yung parang ano kasi siya eh. Parang siya yung lalaki pero siya yung nagger sa amin. Naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Okay. Nakikinig mo na kami sa'yo. Ayun po, parang ano, ako tawag dito, maano siya, mapalamura. Mhm. Tapos dumating kami sa point na namimiss physical na yung sakitan. Ganyan. Ayun lang naman yung bad side niya. Tapos yung good side naman niya is napaka-provider niya po talaga. Wala po akong masabi. Mhm. Yun din naman yung nagugustuhan ng fam ko sa kanya. Mhm. So ganun wala po kaming masabi. Siguro, ano niya lang talaga, attitude po. Di ko rin po kasi ma-explain Mhm. yung attitude niya kung bakit parang nagbabago. Mhm. Everyday, ganyan. O siguro pagod, ganyan. Iintindi ko na lang po. And then, naulit po yung nagtagal siya ng 4 years. Mhm. After po noon, yung parang ikaw naman DJ as a babae, parang napupuno din naman po tayo. Mhm. Di ba po? Mhm. Dumating ako sa point na may nakilala po ako. Yun. Malakas po yung ano ko, dating. Sino kamukha mong Ayun po. artista? Sabi nila, Maha Maha Blanca? Salvador. Salvador. Totoo naman. Maha Opo. Salvador. Yes. Okay. So, may nakilala kang ibang lalaki, and then? Di ko naman po ginawa. Ano lang? Parang yung, ano lang, di ko alam, situationship. Situationship with sipping? Charot. With harot. With harot. Ano? With harot. With DJ. harot. Hindi ikaw pala si Maha. Maharot. Ganyan. Ano nga no? Kasi Maha. charot with harot eh. Sabi niya with harot eh. Sa'yo nang galing yun ah. Maha? Opo. Maharot. Harot. Harot. Okay, so may harutan. Pero alam ko naman po yung limit. Mhm. So hanggang Yan. saan lang?
yung time ko, dun ko binibigay. Imbes na nag-stay ako dito kay husband. What do you mean time? Yung tipo, ano po, yung mga pagkukulang siguro ni husband ko, nagawa ni Guy. Ganun. Tulad ng ano? Hindi po kasi wala kaming quality time. Pero nung rides, road trips, mga ganun po. Umaangkas ka dito sa guy na to. DJ. Tapos parang nawawala yung stress ko. Di ba nga kasi parang na-burnout din ako sa work, sa kanya, sa marriage, ganyan. Mhm. Tapos nung nakilala ko siya, yun, sumaya ako. Mhm. And Eto bang aminado naman ako doon. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan kasi. hindi mo makalimutan? Hanggang ngayon, nagkikita pa rin ba kayo nitong guy na ito? Hindi na po. Hindi na. Hindi na. So tinapos mo na. So, mga ilang buwan tumagal itong harutan na ito? Actually, DJ, nag-start po ng 2022. Mhm. And then, 2 years na wala, 23, 24. 25, nagparamdam po ulit. So, nag-rides kayo ulit? Hindi na po. Mga coffee date na lang. Kapi-kapi lang. Pero with harot pa rin yun? Hindi na po. Hindi na siguro. Wala na. Ewan ko. Gwen, tuwing Parang nagkikita kayo, teka lang, sweet Gwen, matanong ko lang, tuwing ba nagkikita kayo, may nangyayari? Wala po. Ano lang, kita lang talaga, usap lang, date lang? Date. Pero never may nangyari sa inyo o meron? Meron, DJ. Ilang beses? Once lang. 2022. 2025 Ano yun? wala na? Wala na, DJ. Kasi parang sa 2 years na nakalipas, mas parang naging okay kami nung husband ko. Tapos parang sa mga na rin, advices ng best friend ko, siguro yun nga, ginawa ko yung tama din. Kaso binigyan ko po ng chance si husband. Hindi po nagbago. Yung tipong akala ko okay na, nagbago na, di pa din. So, Iba yun po. yung current situation mo ngayon? Ngayon, sadly, may sakit na po siya. Heart failure. Mhm. What? So, May sakit siyang heart failure? si husband, apo, So, nagkakaroon siya ng heart failure? So, meron nagkaroon na DJ. Na siya, meron na talaga, mga 2 months na po. Pag sinabi nating heart failure, ibig sabihin it will lead to a serious heart problem, ha? Mhm. Apo. Kaya talagang, kinalimutan ko na din yung guy. Yun. Dahil Di, ba parang- sa gusto mo siyang alagaan, dahil mahal mo siya, o dahil naawa ka sa kanya? Nakahati ako, DJ. Kaya gusto ko talaga ko yung makausap ni DJ Jello. Kasi parang, hindi ko na din alam all this time nitong magmula New Year, January. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ko. Mhm. Kasi parang, andun na ako sa pag-give up na Mhm. sa marriage ko. Tapos biglang nangyari to na kailangan niya ako kasi ako na lang yung meron siya. Ayun po. Hindi ko alam kung happiness ko ba or mag-stick pa din ako kahit parang tinitiis ko na lang po ba. Pero ngayon, masaya naman po ako na inaalagaan ko siya. Wala naman pong sa akin. Wala namang ano. Parang wala pong pag-regrets. Parang hindi ko naman po iniisip na magsisisi ako at the end. Ganun. Mhm. Mhm. Parang happy naman po ako na natutulungan ko siya, inaalagaan ko siya. Ganun. Hindi ko po iniisip na yung mga ginawa niya before, hindi. Mhm. Ang akin lang, Gage, hindi ko alam kung anong tama. Ngayon, kung parang inisantabi ko kasi yung ako, pati yung career ko, yung opportunity, lahat sa akin. Dahil ngayon, nagkasakit po. Mhm. So, ang pangit mang sabihin, no, na
isa kang preso ngayon ng asawa mo kasi kailangan mo siyang alagaan, kailangan mo i-attend yung needs niya, pero parang ganun yung nangyayari. Kumbaga nakakulong ka dahil doon sa kondisyon ng asawa mo at kailangan ka niya ngayon. Tama ba? Tama, opo. Tapos sinasabi rin kasi ng fam ko na kahit anong ayaw ko na, kahit anong give up ko, kailangan ako. Yun, parang nandito pa rin ako. Dapat po pa-flight ko na pa Japan sa pinsan ko. Hindi din natuloy. Kasi nga po ito. Okay lang ba, Gwen, malaman namin kung ano yung mga career na give up mo? Anong career yung give up mo? I mean? Dito po sa Pinas, online casino dealer po ako. And at the same time, nung nagka-pandemic, nag-VA po ako. Okay. Until now. Kaso nga, nung ito na po, hindi na po talaga kami nakakatulog ng maayos kasi pabalik-balik na din kami sa check-up sa hospital. Nag-resign po ako. Kasi nagkaroon po ako, dapat pa flight ko na po sa Japan. Sa spa naman po, doon ako mag-work ng pinsan ko. So, hindi ko na din po ginaw. Parang ang nangyayari ngayon, nawala sa akin lahat, DJ. To support and to take care of your husband. Yung nagpapagalaw sa inyo na pera, kanino galing? Sa'yo o sa asawa mo? Combined efforts ba to? Savings, opo, combine. Yung sa effort, yung money ko and money niya naman po. Nagbi-business naman po kami before. So may naitabi Siya naman din. kayong pera para sa pagpapagamot niya? Opo. Pwede mo ba explain sa amin kung ano talagang current state ng asawa mo? Like bedridden ba siya or may mga activities ba siya na hindi na nagagawa ngayon? Kasi sabi mo may heart failure siya. Gano'n na ba kalala tong heart failure na to? Actually, 2 months pa lang naman po. Hindi naman siya bedridden. Ano lang siya, hingal. Konting galaw, hingal. So, lagi lang po siya dapat nasa aircon na talagang yung temperature is malamig. Tapos, nakaupo, nakahiga. Ganun lang po everyday. Hindi siya pwedeng ma-stress, gano'n. Hindi po. May sinabi ba yung doktor na ilang years siya mabubuhay or meron ba siya? Wala naman, DJ. Yun nga din yung siguro nagka-anxiety siya. Feeling ko. Kasi natatakot siya na baka mawala siya anytime, ganun ba? Gwen? Hello, Gwen? Nandiyan ka pa ba? Baka biglang nagising yung asawa niya. Tingin ko nga. Oo, kasi pinatay bigla eh. Patay ba? Binaba. Binaba. Nagising nga yung asawa. Palagay ko, nasa kabilang kwarto yung asawa tapos pumunta lang siya sa rooftop. May rooftop yung bahay. Laki nakita Uy, pag casino dealer ka, malaki ang kitaan. Tsaka may mga tip, di ba? Totoo. Alam mo, dude, yung ex ko dati, nagka-casino dealer din siya Tapos, doon ko na-realize na ang pagiging casino dealer, sobrang kailangan ng skill ng pagiging matalino at magaling sa math. Ay? Oo, dude. Hindi ka pwedeng 80-80 dun. Hindi ako bagay doon. Ako hindi rin ako bagay doon kasi hindi ako magaling sa math. Hindi rin ako ganun kahusay sa mga ganung klaseng bagay. Basta meron doon yung yung parang, ano ang tawag doon yung kapag nagkamali ka? Salto. Yung may penalty ka kapag nagkamali ka. Bawas sahod yun. Oo. So, mahirap din yun para i-give up mo yung klase ng career na yun. Kasi yung training doon, ang hirap ng pagdaanan at ang hirap makapasa sa training. Tapos magiging, casino dealer ka. And then, yung pag-VA, sabihin na natin na maraming opportunities dyan. Pero sabihin natin na ang laki pa rin ng kitaan, lalong-lalo na kung ang client, or ang nagpapasahod sa'yo, US base or ibang bansa. So, mahirap din yung kinalalagyan ng ating top secret sharer na para bang isinet aside niya muna yung sarili niyang lifestyle, routine, yung buhay niya in general para pagsilbihan yung asawa niya. Pero ako doon naniniwala naman ako na kapag asawa mo talaga, sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. Nandiyan man ba siya?
Nawalan daw siya ng wifi doon eh, pero Tinatry ba niya? Ayan. makakonect. Sana naman huwag tayo umabot ng mga 12:30 Oo nga eh. At may Tingnan mga bata pang nag-aantay sa atin. Oo, yung mga supling, no? Ganun. Oo. Ay, supling ba yun? Akala ko, sabi mo 18. 18 years old. Sa'yo doon din eh. pa rin, para supling. Bigat. Bigat yung pinagdadaanan niya. Anyway mga kabisyo, sa ating pagbabalik, Kung babalik pa tayo at kung babalik mababalikan pa tayo. No? andun na muna po namin awitin sa inyo. It's a beautiful song by England Dan. Just tell me you love me. Ano? Meron pa siya? Bigat nga yun, sayang. Gusto niya pa naman na makahingi sa atin ng advice. Na-disconnect siya. Disconnect, dude. You love me. Hindi pa natutulog ang Enzong-zong. Sobra. Okay. Dito may mukha ko. Sabi ko guys, dude, parang hindi na siya nagre-reply. I think, Kailangan na natin sorry, Oh, dahil yung aking anak ay Tsaka, hindi na rin natin mabibigyan ng maayos na hustisya. Paalam lang tayo. magpaalam lang tayo. Or sabi mo na lang yung thoughts mo. Kahit di na advice, thoughts mo na lang sa kanya. Kung nakikinig man siya. Oo, tayong dalawa. Sakit naman ng kanta, dude. Grabe naman. Yung awitin ni Dan. England Dan. You love me. No? Sakit na. Sakit So, ba yun? bagay doon sa doon sa awitin. Yung bagay yung awitin doon sa tinatanong nung caller natin kanina na mananatili pa ba ako? Dapat ba akong kumapit? Just tell me you love me, whisper words. It's so long to hear. Ano na? May pinipindot si Titan Jello yung effects pero wala siya mapindot. Ang tigas. Ang tigas dito na pinipindot kong effects. Tawa ko na lang. Ganyan din ako kanina, huwag ka mag-alala. Anyway, totoo naman. Pero, hindi ko siya masisisi kung yun yung naramdaman niya. Valid yung nararamdaman niya na nandun yung ginive up ko naman lahat. Parang halos lahat ginigive up ko na para sa'yo. Pero parang hindi naman nagbabago yung ugali mo. Parang sa side ng babae, masakit. Yes. Darating at darating yung puntong mapupuno ka at mapapagod ka. At kaya ka na lang nananatili kasama nung taong yun. Ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa responsibilidad, obligasyon. Pangit mang pakinggan, pero minsan yun na lang talaga yung nagpapagana sa'yo para araw-araw bumangon ka para dun sa taong yun. Pero baka pagmamahal din naman. Na ibang klaseng definisyon ng pagmamahal. Na kahit na alam mo sa sarili mo na etong taong to, marami ng sama ng loob na ibinigay sa'yo, nananatili ka pa rin. Baka yun yung klase ng definisyon ng pagmamahal na pinapakita niya
sa kabilang banda. Yun lang. Sa akin naman, partner, hindi ko naman alam kung ano ang magiging reaction ko ngayon o ibibigay kong payo, opinion. Kasi, nandun pa ako sa punto na gusto ko munang malaman yung sagot niya sa mga katanungan kong baon sana. Ano ba itong mga katanungan mo at baka nakikinig siya ngayon? Unang-una, syempre, bakit niya ba't niya talaga, kung mahal niya tong lalaki na to, or kung ba't siya nagpakasal, una, at hindi naman sagot yung pangloloko to sa tao na to, para, maramdaman niya na sapat siya. yes, diba? Marami akong tanong na hindi ko lang din bitawan ngayon dahil malay mo, tumawag muli siya. Napaghandaan niya, diba? Sana, no? Bukas, diba? Ready tayo tomorrow din, no? Para sa continuation ng tawag ng ating kabisyo na si Gwen. Bukas pa rin yung programa namin para para tanggapin yung tawag ni Gwen. Baka lang talaga nawalan siya ng wifi. Akala namin nagising yung asawa eh. Yes. So, bukas po kami dito. At para masagot din yung mga tanong ni Titan Jello. Ako, nadadama ko siya na nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon eh. So, yun palang yun din yung masasabi ko. Na baka may iba't ibang klase tayo ng definisyon ng pagmamahal. So, kung ano yung definisyon natin ng pagmamahal, let's embrace it. And let's try to be happy. Kasi napakaiksi lang ng buhay din para tayo ay malumbay at malungkot habang buhay. So, eto na. Pampadagdag. Sa lungkot o saya? Ano yung ipa-play nating susunod na kanta? Lungkot o saya? Pwedeng lungkot. Pwede ring saya. Pwede ring saya. O, sige, sarap na lang. Kasama nyo, DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!